nung hinatid na ko sa kabilang baryo o sa kabilang bayan, sa bayan ng Mahaplag, doon ako hinatid ng mga mga kasamahan kong mga hukbo, at hinintay nila na dumating yung sundo ko kasi nagpadala ko ng liham dito sa amin na sumuko ako at sunduin nila ako doon sa kabilang bayan. Tapos nagkita sila ng mga armado. Pagkatapos ng mga 2 araw pa sila bago dumating kasi medyo malayo pa yung pagbiyahe papunta sa bayan namin. Tapos kinabukasan dumating na yung baya ko at sa 2 pamangkin ko. Yung pamangkin ko na kasama ko dati sa ito pa sa baryo nagtago. Sila yung mga persamasa sila dati. Yung umuwi na siya nagpersamasa. Sila nagsundo sa akin. Naglakad kami sa kabilang baryo, yung madilim na, parang walang makakita sa akin kasi hinihatid ako sa doon sa chairman ng persamasa bago ako hinatid kay Mayora. Doon pa kami nagbaktas kami at sumakay kami ng motor papunta sa aming bayan para makita ng mga sundalo kasi hindi ko nagsurrender sa mga sundalo. Doon ako kay Mayora. Malaking tiwala ko kay Mayora kasi marami na siyang sinundo na mga nagsurrender na mga magsasaka, yung mga masa. Dumating kami sa dating rebelde, doon kami natulog sa bahay nila. Pagka kinabukasan dinala ko sa yung chairman ng persamasa at doon dinala ko kay Mayora at in-interview ko niya. Tapos doon dinala ko sa police station para mag statement sa mga investigasyon sa mga pulis. At doon ako mga sandali yung mga investigasyon nila tungkol sa aking mga tungkulin, mga naranasan ko sa bundok, kung sinong mga commander, yun, tinatanong nila lahat at sinabi ko naman sa kanila kasi sinabihan ko naman yung commander na pag mag-surrender hindi maiwasan yung sabi yung kung sino ang mga commander. Hindi ko naman kilala yung mga tunay nilang pangalan, mga man lang yun, mga code name. Yun, sinabi ko sa pulis. Tapos ng mga investigasyon, mga ilang araw ko doon, binigyan ako ng safe conduct pass, parang wala nang maghuli sa akin. Nakauwi ako dito sa barangay namin, yung barangay na lagi ako nagtago, paikot-ikot sa barangay namin kasi marami ng kaibahan sa lugar namin. Yung pagdating ko na umiyak yung nanay ko kasi wala na silang alam kung buhay or patay na ba ako doon sa bundok. Kasi yung mga panahon na iyon wala nang komunikasyon na paabot sa kanila. Kasi yung panahon na yun di kami makalabas, walang makalabas doon sa mga baryo. Nadesisyonan ko na lang na sumuko at mamuhay ng tahimik sa aming lugar. Kasi ginawa ko to na
inspirasyon para sa mga gustong bumalik sa ating gobyerno, na binigyan ako ng pag-asa ng gobyerno. Kasi yung pag nandoon ako, pag mamatay, yun hindi naman maalibing ng maayos. Mas mabuti hindi pa ako natamaan ng bala, mag-surrender na ako, bumalik na ako sa bayang Sinilangan. Pagdating ko dito, malaya ng walang puot sa dibdib, walang takot, wala nang mga bomba na pumutok, kasi tahimik na ang lugar namin. Di tulad ng dati na lagi lang nagputukan sa barangay namin yung mga dekada 80. Ang hirap kasi na ang kalagayan. Ginawa ko to na mga dokumentasyon para malaman ng mga kabataan na hindi biro magrebelde. Kasi tulad ng mga kasamahan ko, namatay lang sila na walang kapalit sa kanilang buhay. Sinasabi na lang nila na bayani sa pakikibaka, bayani sa revolusyon, yun lang. Pero hindi na humantong sa ganitong buhay. Habang hindi pa sila na brainwash ng kanilang mga isip, na bigyan ng tuldok ang ating mga gustong gawin. Kasi ang mga kabataan ang prone sa mga recruitment. Habang hindi pa sila na-recruit, huwag na